Okay, palabas na po kami dito sa Mountain Rock. Yan, i-observe lang natin si Gabe kung magagamit niya lahat ng natutunan niya dito. Yung pagiging isang defensive driver. Yan. Yan, so bumibilis na yung reaction niya sa kalsada. So naman sa pagkakanan natin, medyo mayroon akong i-remind sa inyo doon. Yung galing ka doon sa loob, huwag nating maging practice yung pagliko natin diretso agad dito. Sabi ko may delay muna. Saka mo ngayon pasukin tong inner lane, no? Para proper talaga yung pagliko. Signal kanan. Stay on your lane, ha. Huwag kang lilipat ng linya. Stay lang sa lane mo. Turuan na lang natin si Gabe ng mga karagdagang defensive driving pa. Magbabarangay road po kami. Pupunta po kami ng Lima. Yung proper ng handling sa manibela, no? Naka-thumbs up para relax lang at alerto ang mga mata. Panoorin nyo lang mag-drive si Gabe, no? Gayahin nyo lang. Malakas ang loob, alerto, masunurin sa speed. Bypass road, di pa Alaminos bypass road. Okay, yun sa intersection na yan, Gabe, tayo ay pakaliwa. Siyempre, kailangan mo muna makiramdam saan ang gagaling dun sa kabilang side, galing Alaminos. Makikita mo naman yung arrow, no? Pwede kang dumiretso, pwedeng kumanan, pwedeng kumaliwa. So pakaliwa direksyon natin. Kailangan pumusto ka dyan sa gitna na makatatanaw mo yung pupuntahan mo. Dito naman, ang iingatan mo naman dito kapag may, halimbawa, di ba minsan may nakaparada sa kalsada. Pag iiwas ka, kailangan tingnan mo muna yung side mirror mo sa kaliwa. Dito na kami sa barangay Santa Teresita, Santo Tomas, Batangas. Aking driver, seryoso. Nandito na kami sa San Lucas. Kita natin kung gaano kaingat magmaneho itong aking driver. Yan, ano? Pagka ganyan, slow down. Basta't mga ganyan sitwasyon, marahan ka lang. Yan, pag ulit, pwedeng mag-speed up ng konti. Okay, nandito na kami sa Barangay Plaridel. Ano pa rin, cool pa rin itong driver ko. Basta't barangay road, dahan-dahan lang yan. Nakita ko naman kung gaano ka-alerto. Okay, so nandito na po kami sa going to outlet. Alam mo na kung saan ka po pwesto, Gabe, ha? Dito mayroon ditong sinusunod na speed kasi private ito, so kailangan mo talaga sundin yan. 40, tingnan mo yan, 40 kasi naka-private ito. Pwede ka rin hulihin dito. Okay, so nandito na po kami sa outlet ni Gabe. Kami ngayon ay magta-try ng parking, na reverse parking dito. Shoutout sa mga security dito, masisipag. Bawal mag-right turn, ano? Pagka ganito, huwag kang tatambay sa gas. Yan. Kasi para maiwasan mo yung aksidente. Yung lito ba? Yan lang yan, bitaw-bitaw lang yan. Patawirin pag may tumatawid. Yan. So, sa kaliwa tayo. Yan. Mall parking. Yan. Dito na po kami sa outlet.
kabisado na ni Gabe dito eh. Pwede na rin pakawalan. Halimbawa Gabe, papark ka dito. Ito ha, ito paparadan mo Gabe. Yan. So yung side mirror mo, it's either kung hindi mo kita ang guhit, pwede mo naman itapat ang side mirror mo sa ilaw niya. Yan, sige, forward ikaw. Tingnan mo, itapat mo sa ilaw niya. Kung baga makita yan, stop. Yan ganyan, makita mo yung ilaw, di ba? Okay, ngayon, ang gagawin mo dyan ay signal. Hindi hazard, signal kasi gaganong ka eh. Di ba? Yan, tingin ka mula dyan sa kaliwa. Gagawa ka ng 45 degrees angle, stop. Diba? Kung lumari, babangga ka na doon. Hazard na gagamitin mo dyan. Yan. Tingnan mo lang gilid mo. Kanan. Yan. Sagad. Tingnan mo. Yan. Left and right. Basic. No. Basic eh, Gabe. Diba? Sakto. Tapos yun. Ito kasi may stopper. Walang problema yan. Kung walang stopper, side mirror mo to side mirror niya. Yan. Doon naman sa mga driver o estudyante na hindi pa masyadong sanay, mayroon ako ituturo sa inyong reference pag lalabas kayo sa ganitong parking. Itong side mirror nyo, ilalagpas nyo sa unahan ng kotse na ito. No, di ba Gabe? Yan. Antay lang natin mag-clear, no? Tapos siyempre, sisignal ng kanan. Sisignal kung saan pupunta. Tingnan mo, labas ang labas, ikot ang manubela. Yan, titingnan din ang gilid. Okay, so nandito ulit kami sa PKI. Mag-dive tong aking si Gabe, no? Kaya pwede na itong pakawalan mag-isa. Yan, pakiramdaman mo lang yung mga jeep na yan. Basta yun lang ang tatandaan mo dyan sa mga jeep na yan. Huwag mo silang dikitan, huwag kang bubuntot sa mga yan. Sige lang, tignan mo, pakiramdam mo unan mo, may na-signal sa kaliwa, di ba? Yan, kain ka unti-unti sa kanan. Sige, kabig na unti-unti. Yan, pakiramdaman ng kanan. Yan, clear. Biiwanan mo na, sa unahan lang tingin. Yo. Yung mga gusto mong i-practice, no? Ako kasi minsan po kung tumitigil sila sa kanan, parang hindi ko na po kita sa side mirror. Pagka ganon, lingon na. Oo, lingon na yun. Basta tatandaan mo, Gabe, pagka hindi mo na visible sa mga side mirror mo, ang pinaka-safe na gagawin mo doon, ayun na yung sinasabing shoulder check, lingon na, no? Talagang lilingunin mo na para sigurado ka talaga kung may parating ba, may pagbibigyan ka ba, may sasakyan ba sa tabi mo. Tsaka yan, habang nagdadrive ka lang nagdadrive, nadidevelop yan hanggang magiging basic na sa'yo yan. Basta lagi mo lang tandaan na kapag ikaw ay sanay na, ay ibig sabihin huwag kang tutulad ng iba na kaskasero, aggressive magmaneho. Andun pa rin tayo sa pagiging defensive driver natin. Maging maingat pa rin na driver, maging mapagbigay pa rin. Okay, nandito na kami sa Levittown. Walang driver eh. Palakasan ng pakiramdam, palakasan ng reaksyon. Na hindi kayang pagbigyan, mga pagkakataon na kailangan pagbigyan. Sa pedestrian kasi, pedestrian lane, kailangan talaga nating irespeto lagi ang mga tumatawid. Tayo man ay nagiging pedestrian din tayo, di ba? Yung iba talagang alam na may natawid, diretso pa rin. Basta talimbawa may pedestrian gate, nandun ka sa kaliwa, kanan, tumigil yan sa kaliwa mo, sigurado may tumatawid yan. Kaya kailangan tumigil ka rin. Observe mo muna ang sitwasyon. Ito na po kami sa traffic sa may Fiesta Mall. Kamusta naman Gabe ang 2 araw mo? So siguro naman magtuloy-tuloy na sa pagdadrive ha. Huwag titigil mo lang hanggat hindi pa na-absorb ang driving. At ikaw naman kahit pa paano maayos na mag-drive. Deserve ka ng may lisensya, deserve ka ng mag-drive, at ikaw na may maingat, defensive driver ka naman. Yan, pag mga ganitong sitwasyon, huwag kalimutang sumulyap-sulyap talaga sa paligid.
Kasi magulat ka lang kahit nasa linya ka, may nadikit sa iyo. Yan, pupwesto ka dito sa right lane. Assessment ko naman sa'yo, very good naman, no? So, tulad nga ng sabi ko sa'yo, pwede ka nang pakawalan. May lisensya ka na, marunong ka na mag-drive. Develop mo na lang yan, develop mo lang ang i-develop. At mag-iingat ka lagi. Tapos, isa ko paalala, iba, yung responsibilidad natin sa sasakyan. Bago tayo mag-drive, yung kotse natin, kailangan chine-check muna natin ang langis, tubig, brake fluid, yung terminal ng battery, yung gamit natin, yung tire rings, early warning device, spare tire, jack, no? Tsaka yung mga ilaw. Dito, hindi masyadong pinapansin ng enforcer yung defective light. Pero pagdating mo sa expressway, ingat ka doon. Dahil pag oras na masispatan ka doon na isang ilaw mo hindi gumagana, halimbawa brake light, pag napara ka sa toll gate, asahan mo 5,000 ang tubos nun. O, kailangan magiging responsabling driver ka rin. Hindi lang tayo marunong mag-drive, kailangan be a responsible driver sa lahat ng sitwasyon, sa kalsada, sa sasakyan, sa dokumento ng iyong sasakyan, sa maintenance, yung PMS natin, yung lahat yon. Kasi pagka nagampanan mo yon, may iwasan mo yung mga trouble sa kalsada, yung mga tumirik ka, yung ganyan ba, away, yung mga road rage, yung ganyan, may iwasan. Kung ano ka mag-drive ngayon, pagpatuloy mo yan, dagdagan mo pa. Very good ka sa akin. Napaka-ingat pong magmaneho. Okay, nandito na po kami sa Ayala, no? Ayala lang Lipa, hindi Ayala lang Makati, ha? Yan. So yan, tama yung pwesto mo, Gabe, no? Kasi nga, hindi ka naman mag-U-turn. Pagka nandito ka sa lugar na to, Ayala na to, ano ba, Robinson ang punta mo, huwag kang pupwesto dyan sa kaliwa. Kasi di ba may mga U-turn slot dyan. Nandito ka lang, may delay. Ka rin dyan sa kanan kasi may mga jeep namang gusto na lang natigil, ano?